إله إلا الله الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, meron po tayong isang hadis dito na nais natin bigyan ng pagpapaliwanag sa abot ng ating makakaya inshallah. Ang hadis na ito ay mula sa autoridad ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla hiramik wa sihhatika qabla saqamik wa ginaka qabla fakrik wa paragika qabla suglik wa hayatika qabla mautik. Rawahul Hakim. Ang hadis na ito ay mula sa autoridad ni Ibnu Abbas. Kinalulugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na samantalahin ang 5 bago pa dumating ang 5. Ang tinutukoy dito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat samantalahin ng kanyang mga umma ay ang mga gawaing ibadat, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din lahat ng mga gawaing mabuti na pinabuti ng banal na Quran at ng hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi po kabilang dito ang mga makamundong gawain lamang. Una sa 5 na dapat nating samantalahin bago ang 5 ay ang ating kabataan bago pa ang pagtanda. So kapag tayo ay mga bata pa, malalakas pang ating mga katawan, ay kinakailangan samantalahin natin ang pagkakataon na paramihin natin ang ating mga ibadat, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din lahat ng mga mabuting gawa. Pangalawa sa dapat nating samantalahin ay ang ating kalusugan bago pang ating karamdaman. So kung mayroon tayong mga pangangatawan na malulusog, ay kinakailangan samantalahin natin ang pagkakataon na paramihin din natin ang ating mga gawaing ibadat, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ganoon din lahat ng mga mabubuting gawa. Pangatlo sa dapat nating samantalahin ay ang ating kayamanan bago pang ating kahirapan. So kapag tayo ay mayroong mga kayamanan, ari-arian na naipon sa ating buhay dito sa ibabaw ng mundo, ay kinakailangan na ito ay gawaan natin ng paraan para tayo ay makapagbigay kawang gawa, sadaka o zaka sa mga nangangailangan, lalong-lalo na ang mga Muslim. Dahil tandaan natin mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, 2 bagay lang po ang pwedeng mangyari sa ating mga kayamanan, ari-arian na naipon natin sa ating mga sarili dito sa ibabaw ng mundo. Una, tulad halimbawa kapag tayo ay mayroong mga hacienda, business, negosyo, ay minsan dumarating sa atin ang pagka-bankrupt, pagkalugi sa negosyo, o di kaya dumarating sa atin ang matinding sakuna tulad ng malakas na pagulan, bagyo o pagbaha na magiging sanhi ng pagkawasak, pagkalunod ng ating mga kayamanan, ari-arian. O di kaya dumarating din sa atin ang pagkasunog ng ating mga kayamanan, ari-arian. O di kaya nakawin ng ibang tao ang ating kayamanan, ang ating ari-arian, na magiging sanhi ng pagkawala ng ating ari-arian. Pangalawa sa maaaring mangyari sa ating mga kayamanan, ari-arian na naipon natin sa ating mga sarili dito sa ibabaw ng mundo, kung hindi man tayo iiwan, kung hindi man mawawala ang ating mga kayamanan, ari-arian na atin naipon sa ating buhay dito sa ibabaw ng mundo, ay tayo naman ang mangiiwan sa ating mga kayamanan, ari-arian. Sapagkat dumarating sa atin ang kamatayan kapag tayo ay namatay, sa ayaw at sa gusto natin ay maiiwan natin, mawawala sa atin ang ating mga kayamanan, ari-arian. Kung kaya't samantalahin ang pagkakataon na tayo ay makapagbigay kawang gawa, sadaka o zaka sa mga nangangailangan, lalong-lalo ng mga Muslim bago pa dumating sa atin ang kahirapan. Pang-apat sa dapat nating samantalahin ay ang ating bakanting oras bago pa dumating ang pagkaabala sa trabaho. So kapag tayo ay mayroong mga bakanting oras,
ay kinakailangan samantalahin natin ang pagkakataon na ito bago dumating sa atin ang pagkabisi sa trabaho. Dahil minsanan lang po dumarating sa ating buhay ang bakanting oras, kaya samantalahin natin ang pagkakataon na maparami natin ang ating mga gawaing mabuti, ibadat, pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala bago dumating ang pagkaabala natin sa trabaho. Panglima na dapat nating samantalahin, ito na yung panghuli, ang ating buhay bago pa ang ating kamatayan. Sa tingin namin, ito na yung pinaka-importante sa lahat dahil lahat-lahat ng ating mga nabanggit na nauna, tulad ng ating kabataan, ang ating kalusugan, ang ating kayamanan, ang ating bakanting oras, lahat-lahat ng mga kapakinabangan nito ay napapaloob po dito sa ating buhay. Dahil isa lamang po ang ating buhay, kapag ito ay nawala, lahat-lahat ng mga ating sakripisyo, ang ating mga gawaing mabuti, ang ating pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay matitigil na rin. Kung kaya't samantalahin ang pagkakataon na habang tayo ay nabubuhay pa dito sa ibabaw ng mundo, habang tayo ay humihinga pa, na maparami natin ang ating mga gawaing mabuti, at higit sa lahat, especially ang mission na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin dito sa ibabaw ng mundo, kung bakit tayo nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung bakit niya tayo pinapunta dito sa ibabaw ng mundo, walang iba kundi ang sambahin natin ang nag-iisang Diyos, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Lagi po natin tandaan at lagi po pinapaalala sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang buhay dito sa ibabaw ng mundo ay temporary lamang. Lahat-lahat ng mga bagay na nakikita natin dito sa ibabaw ng mundo ay mga kalinlangan lamang. Ayon sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran sa suratul Al-Imran, ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ang buhay dito sa ibabaw ng mundo ay isa lamang pagsasayang, kalinlangan, isang bagay na mandaraya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.